Hello, hello, hello! Welcome back po sa channel natin. Last time po ay nilagyan natin ng active balancer yung ating Life PO4 na LV Topsun battery. Na-test na natin siya at kaya naman ng active balancer i-balance yung cells. Pero ang active balancer ay parang band-aid lang yan. Kasi etong cells natin, unbalanced talaga. Ang ginagawa niya lang kapag nag-start nang mawala sa balance to ulit dahil mas konti na talaga yung capacity nito, kumukuha siya ng capacity sa ibang cells na mas mataas. So, kukuha siya dito, ililipat niya dito. So, ganun yung ginagawa ng active balancer. Ngayon, ang gagawin natin, hahanapin natin yung cells dito na mababa ang capacity. Papalitan natin para magpantay na talaga yung capacity ng mga cells natin. Yung active balancer, iiwan pa rin natin para in case na nawawala siya sa balance, makakatulong siya. Tapos yung may-ari na ito, tinanong natin kung gusto niya bang dagdagan din natin ng cells kasi mayroong pambakante dito na dalawa. Bali, 8 yan. Dalawa every group. So, pwede nating dagdagan ng 8 cells. So, madadagdagan siya na around 12 amp hours. So, ito ay nasa 102 na talaga to. So, pag dinagdagan pa natin ng 12, nasa 114 na. Konti lang pero additional capacity pa rin yun. Bago natin ituloy yun, ay sasagutin ko lang yung mga common na questions na tinanong nyo dun sa previous na video natin. Kung hindi nyo pa napanood yun, ilalagay ko po yung link sa description below. Tingnan nyo na lang po. Isa po sa pinakamadalas na tanong nyo ay kung wala bang active balancer na kasama to. Wala po siyang active balancer kaya natin nilagyan. Pero meron siyang tinatawag na passive balancer. So yung passive balancer, mabagal lang po siya at nag-work lang siya kapag nag-charge ka ng battery. Basically, ang passive balancer ay gumagamit lang yun ng resistor na kinoconnect niya sa battery para i-burn yung excess na charge para magpantay yung cells. Gagawa po tayo ng video tungkol sa BMS para ma-explain natin fully yun. Pero yun po, wala po siyang active balancer. May passive balancer na mabagal at kapag malala yung pagka-out of balance ng cells nyo, hindi kaya ng passive balancer ng BMS. Kaya natin dadagdagan na active balancer. Kailangan ba tanggalin yung built-in na balancer ng BMS kapag naglagay tayo ng active balancer? Hindi po, kasi yung built-in na balancer niya, yung passive balancer, built-in po talaga yun sa BMS. Hindi nyo matatanggal yun. At pag naglagay naman tayo ng active balancer, hindi po siya nakaka-apekto sa built-in na passive balancer ng BMS. Hindi po nakakasama. Hindi po sila magkakaroon ng interference. So, okay lang na maglagay ng active balancer. Isa sa madalas pa na tanong ay kung bakit ba nawawala sa balance to. Kapag brand new po yung cells ng battery nyo at pare-pareho ang internal resistance, hindi po yan basta-basta nawawala sa balance. Nawawala siya sa balance kapag may napasama na hindi magandang cell. Isa pa sa rason ay kapag lagi nyong dinidischarge yung cells nyo to 0%. Kasi nakaka-apekto po yun. May effect po yung pag-discharge nyo to 0% sa cells natin. Mas mabilis po silang nagde-degrade kapag dinidischarge nyo to 0%. So, kung may mahinang cell na dyan na hindi naman nakaka-apekto nung una at natutulungan siya ng passive balancer ng BMS, pero dinischarge nyo hanggang 0%, tapos naiwan nyo na 0% ang matagal, yun, magdidegrade po yung mahinang cell, lalong lalala yung problema. Tapos pag inulit nyo ng inulit, dinischarge nyo ng dinischarge hanggang 0%, lalala yung problema ng cell, dun na mag-i-start na maglayo yung voltage ng mga cells. Possible na yun yung nangyari dito sa battery na to. Kasi sinabi ng may-ari na may time na nadi-discharge sa 0%. So, yun po. Ang mga lithium batteries po ay mas magtatagal yan kapag yung state of charge nila ay mine-maintain nyo between 20% to 80% ng capacity. So, hindi po sila masaya kapag dinidischarge nyo to 0% at iniiwan nyo rin na nasa 100%. So, dumako na po tayo sa goal ng video natin, yung hanapin natin yung mahinang cell dito. Paano ba natin magagawa yon? Meron pong tatlong way na pwede natin gawin. Una, i-charge natin siya to 14.6 volts. Tapos, kukunin natin yung cells, iiwan natin ng magdamag. Kapag may mahinang cell, yun yung unang bababa ang voltage. Now, yung pangalawang way ay pwede nating i-check yung internal resistance ng mga cells. Gumawa po tayo ng video dyan tungkol sa internal resistance ng batteries. So, pwede nyo pong panoorin. Ilalagay ko din yung link sa description or sa pinned comment below. Gagamit tayo ng
battery tester na kaya mag-check ng internal resistance. Kapag mas mababa ang internal resistance ng battery, mas maganda yon. Pag tumataas yung internal resistance, isang sign yon na nasisira na yung battery. For example, eto mga cells natin. Ito yung cells pa before na tinest natin sa isang video natin ng 32650 tungkol sa mga old stock na cells. At naka-record dito yung internal resistance nila. Ito 15 milliohms, ito 7.5 milliohms yung internal resistance. Nung natapos natin yung video, chinarge ko to hanggang 3.4 at iniwan ko na lang sila. At makikita natin yung kanina, yung sinabi natin na kapag mahina yung battery, mas mabilis bumaba yung voltage niya. So, i-check natin. Ito yung medyo mababa yung internal resistance, 7.5 milliohms. Yung voltage niya ngayon, 3.2 volts pa rin. Medyo tumaas na yung internal resistance, 8.9. Nagbago na. Etong isa, 15 milliohms before. Tignan nyo yung voltage niya ngayon. 2.2 na. At ang taas, 18 milliohms yung internal resistance. Mas mataas ang internal resistance, usually mas mabilis yan bababa ng voltage. Ang baba na 2.2, less than 2.5 volts na safe voltage dapat na ang 32650. At yung panghuli, syempre, capacity test. So, ika-capacity test nyo itong mga cells na to para malaman nyo talaga kung sino yung mahina yung capacity. Tanggalin lang natin yung mga active balancer at BMS. Para ma-access natin to, kailangan natin tanggalin itong mga to. So, pag nakatanggal nyo na, pipihitin nyo na lang itong mga to. Ayan o. Para matanggal siya. So, kung makikita nyo, may dalawang bakante dito. Ayan. So, dyan po tayo pwedeng magdagdag ng cells. Ayan. Ganyan. Gagawin natin yung pag nahanap na natin yung mga mahihinang cells. So, eto, itataas nyo na lang to. Ayan. Aside dun sa tatlo na sinabi ko, syempre, kasama din yung visual inspection dun. Kasi, kung may nakita kayo nagli-leak, ay pwedeng yun yung may problema. So, ayan. Set aside lang muna natin to. Since alam natin na okay naman itong mga cells na to. So, ayan. I-check natin yung internal resistance ng mga cells natin. Okay, so, iisa-isahin natin yan. Sa 32650, ang normal ay 6 to 8 milliohms. Usually, yung mga brand new, 6 to 7 milliohms yan. Yung mga old stock, nasa 7 to 8 or 7 to 10 milliohms. Kapag mas mataas pa sa 10 milliohms, hindi na maganda na cell yun. 6 milliohms, 3.6 volts. Malamang pantay-pantay itong voltage na to kasi nakaparallel lang sila kanina. 6.3, 6.4. At ito rin, 7.12. Ayan. So, may mga 6.4, may mga 6.1. Ito ay nasa 7. So, siya yung pinakamataas. Ang gagawin muna natin ngayon, iiwan lang muna natin sila. Titignan natin kung siguro mga 3 days. Tignan natin kung sino yung unang bababa ang voltage. And then, kung sino yung mga unang bababa ang voltage, ka-capacity test natin. Tapos, magra-random din tayo na capacity test sa mga mabababa ang internal resistance para ma-compare natin yung capacity nung mabilis bumaba ang voltage sa hindi bumababa ang voltage. Check lang din ako kung ano yung internal resistance nung alam natin na maganda na cell. Ayan, so 6.0. Check pa tayo ulit. So, mababa talaga yung mga magaganda. 6.0. 5.7 pa tong isa. Ayan, no? So, yung magagandang cells natin, nasa 6.0 and below. Etong hindi magagandang cells, nasa 6.5. Tapos, 6.2 ata yung pinakamababa na nakita natin. Ayan. Parang halos lahat sila ay hindi maganda. Pero, possible na may konti lang dito na hindi maganda. So, yun ang hahanapin natin. Update lang din pala. Kasi napansin ko, nung binilang ko yung cells, 18 siya. Yung una nating video tungkol sa LV Topsun, 17 cells lang. So, kapag 17 cells yun, tapos 6 amp hour ang isa, ang total capacity, 102. Eto, 18 to eh.
ang total capacity talaga nito 108. So dinagdagan nila ng isa. Kaya pala nagtataka ako, parang sabi ko, parang nung unang video natin, 3 yung pwedeng idagdag, sabi ko. Pero nung binuksan natin ngayon, 2 lang yung bakante. Hindi ko naman binilang yung cells. So yun, 108 na pala yung capacity nito. So ayan po, babalik na lang po ulit tayo kapag bumaba na yung voltage ng mga cells natin. Sige. So almost 4 days na nung iniwan natin itong mga cells. At yung voltages ng mga cells natin hindi bumaba. Ayan, 3.5 pa rin. So chinek ko na itong mga to. Merong mga ibang part na 3.49. Katulad nito, which is close pa rin sa 3.5. So hindi naman siya talaga alarming. Hindi natin nakita kung sinong cell yung may mahina talaga. Kasi wala talagang cell na bumaba yung voltage. Wala tayong nakitang defect sa visual inspection. Tapos yung internal resistance nila ay halos magkaka-close naman. Merong pinakamataas dito nasa 7.1 at yung iba nasa 6 point something. Wala talagang masyadong nag-stand out na cell. So, ang last option natin ay i-capacity test. So, kinapacity test ko na yung pinakamataas na internal resistance at ang nakuha nating capacity ay 5.5 amp hour. So, kinapacity test ko rin yung iba, yung pinakamababa ang internal resistance at yung nasa gitna. Ito, 6.5 milliohm yung internal resistance at yung capacity na nakuha natin ay ganun din, 5.5 amp hour. So, lahat ng to ay pare-pareho na ng capacity, 5.5 amp hour. So, feeling ko etong group na to ay nagkahawaan na kasi nung nawala sa balance at laging chinarge at discharge, siya yung laging na-fully discharge at na-fully charge. Ayun, yun na yung nangyari sa kanya. So, ang plan natin before ay hahanapin sana natin yung cell na mahina at papalitan lang natin. So, hindi natin magagawa yun kasi lahat sila bumaba ng 5.5 amp hour na yung capacity. So, may dalawa tayong pwedeng gawin. Una, papalitan natin lahat to. Kaso, ang problema, wala tayong mabilhan na ganito ang connector na cell. Kasi ang 32650, pag bibili kayo, makikita nyo may options kayong tatlo, B1, B2, B3, or screw or nut. Depende sa orientation nung pagkakalagay nito. So, yung B1, yung nut niya nasa positive, yung screw nasa negative. Tapos yung B2 ay parehong screw yan. Tapos yung B3 ay eto, screw sa positive, nut sa negative. Wala tayong makitang brand new na sure na 6 amp hour na ganito ang connector. Para sa akin, hindi rin magandang gawin yun kasi mataas pa naman yung capacity, 5.5 amp hour. Sayang naman kung hindi na magagamit. So yung second option natin ay i-distribute natin tong cells na to. So since 18 cells to, dinivide natin yan ng tig 6 kasi i-distribute natin sila sa 3 groups. Bakit 3 lang, hindi 4? Kasi yung pang-apat na group, B2 yung connector. Screw, tsaka screw yung nakalagay. So, hindi natin pwedeng ilagay itong mga to dun sa panghuling group ng cells. So, sa 3 groups lang natin siya ihahalo. Kaya 3 lang yung ginawa natin. Okay lang naman yun kasi yung pang-apat na group ay medyo mababa din yung capacity nun. Kung maaalala nyo sa first video. So, sa tingin ko, mag-i-even out lang din siya kapag dinistribute natin siya. Tapos, dadagdagan din natin ng tigda 2 cells per group. So, meron na tayo na itong 6 dito. At meron pa tayong 2 para sa panghuli. Ayan. So, ito yun. Yung B2. Ay, makikita nyo. Screw. So, ito yung ilalagay natin sa pang-apat na group ng cells. Ang gagawin na natin ay bubuuin na natin yung battery natin. So, yung natitirang 2 group, i-disassemble na rin natin. So, ayan, makikita nyo, tanggalin natin yung isa. Magkaiba sila ng connector. May nut dito. Yung mga alam natin na brand yun na cells na nagbebenta ng ganito, B1 talaga yung ginagamit nila. Sa LV Topsan, ang gamit nila B2 at B3. Ililipat natin yung sa gitna yung 2 para yung i-add natin na cell ay nasa labas lang. Tapos ibabalik na natin to. Bigyan ko lang ng karton para hindi dumikit kasi baka pwedeng ma-short natin. Ayan. Kung paano natin tinanggal, in reverse lang.
Tapos magtitira tayo ng 6 dito. Magpapalitan natin ng 6 mula dun sa mahinang mga cells. Hindi naman talaga mahina. Bawas lang. Hindi lang 6 amp hour. Para mabalance sila. Ayan. Ayan. 6 yung natira. At kukuha tayo dun sa 5.5 amp hour ang capacity. Ayan. Tapos yung extra natin na dalawa. Make sure. Dinouble check ko lang kung tama yung polarity. Kasi baka mali yung nailagay natin. Like kapag B1 ang nailagay nyo, ayan, ay negative to. So paalala lang ulit, so tatlong group, B3 at yung pinaka-apang-apat, B2. May nabasa na ako sa Facebook niyan. Pinaghalo niya yung magkaibang connector. Ayun, na short. Sunog. Kailangan pala nating haluan ng 6. Mabra na. So pag gagawa kayo ng DIY na battery, halos ganito lang din ang pagbuo. Yan lang din ang gagawin nyo. Pagdudugtong-dugtungin nyo lang. Tapos kailangan nyo lang nung tabbing wire or tabbing strips, kung anong tawag doon. Yan. At yung dalawang extra. So eto, mga brand nyo to. Tapos eto mga old stock na ng mga cells. Kasi wala nga tayo mabilahan na brand new na ganito ang connector. So okay lang po yan ihalo. Tinest ko naman itong mga cells. At more than 5.5 amp hour pa yung capacity ng mga to. At hindi naman nagse-self-discharge. Yun lang naman ang issue Kapag nagse-self-discharge kasi yung ihahalo nyo, syempre hihigupin niya yung charge nung maayos na cells. Pero eto, hindi naman nagse-self-discharge. So okay lang. So, ito yung 6 sa isang group. Another 6 sa isang group. Tapos yung mga mas konti ang capacity. Para magpantay, at least magpantay-pantay sila ng capacity. Maganda sana kung nakita natin na may mahinang cell. At nakita natin kung totoo nga bang mataas ang internal resistance nung mahinang cell or bumababa yung voltage. Kaso hindi. Talaga mahina lang yung buong group. Ayan, buo na ulit yung ating battery. At bago natin ibalik sa lalagyan niya, ay capacity test tayo. Charge natin to 14.6 volts. Ayan po, tapos na po yung capacity testing natin. At 109 amp hour po yung nakuha natin na capacity. So mas tumaas na siya kaysa before na 99 amp hour na yung nakuha natin. Bali ang capacity na talaga nito ngayon ay around 114 amp hour. Kasi considered as 5.5 amp hour yung mga mahinang cells natin. At 5.5 din yung mga dinagdag natin na bagong cells. So nung kinompute ko, mga around 114 amp hour siya. Check natin yung voltages kung nawala ba sa balance. Hindi nakakabit yung active balancer natin dyan. 3.1, 3.0, 3.0, and 3.1. So, hindi naman ganun kalayo yung voltages nila. At kapag meron tayo active balancer, madali lang niyang mababalance yan. Para sa akin ay ayos na yung battery na to kasi before, nung nag-discharge tayo hanggang 12 volts, ito bumababa talaga hanggang below 3 volts. Pero ngayon, lahat sila nasa 3 volts pa rin. So, ayan po. Bubuin na natin, kakabit na natin yung active balancer and ilalagay na natin sa box at pwede na nating i-ship papunta sa may-ari nito. Pag may katanungan pa po kayo, mag-comment lang po kayo below and don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!